Hala, yung visa ko, nag-expire na. Paano yan? Madedeport na ba ako? Hi, this is Stu, your immigration lawyer. Kamusta? In this video, we're going to talk about yung pagiging out of status in Canada. So normally kasi guys, as a foreign national, may status kayo as a temporary resident. Whether you're a visitor, whether you're a student, or whether you're a worker, kayo ay temporary resident. And usually, kapag visitor, binibigyan kayo ng 6 months to stay in Canada. Pero kapag student or worker, meron kayong printed na permit na nakasulat doon mismo yung expiration date ng inyong temporary resident status. And sa bottom ng document na to, nakalagay, must leave Canada at the end of your period of authorized stay. So, ang ibig sabihin nito, kailangan makaalis na kayo ng Canada before that said date. So, halimbawa, June 30, 2026, natapos ang inyong pag-aaral or natapos yung work contract ninyo, kailangan bang umalis kayo kaagad? But the quick answer is yes. Dahil kapag lumampas kayo dun sa authorized period ninyo, kayo ay out of status. Ibig sabihin, ang inyong temporary resident status ay expired na po. So ano ba ang ating mga options kapag naging out of status tayo inside Canada? Well, first of all, yung hypothetical date natin kanina na June 30, 2026, meron pa rin tayong grace period, yung tinatawag na period of restoration. Usually, ito ay 90 days from the date na nag-expire yung status ninyo. So, kung June 30, magbibilang kayo from there, 90 days after, you can still apply to immigration to restore your temporary resident status. So, halimbawa, gusto ninyo mag-continue as a student or as a worker, kailangan mag-submit kayo ng restoration application as a student or as a worker along with the typical requirements for a study permit or for a work permit. Halimbawa naman, gusto ninyong mag-stay lang sa Canada dahil tapos na nga ang studies ninyo or tapos na yung work contract ninyo pero gusto ninyong magbakasyon muna sa Canada for 1 to 2 months. Gusto ninyong mag-take ng short cooking class, halimbawa, sa Montreal. Well, in truth, pwede kayo mag-apply for a temporary resident restoration as a visitor. And pwede kayong humingi ng ilang buwan at pag-process nito, lalabas po yung tinatawag na visitor record. Pero tatandaan natin na yung restoration period ay within 90 days of the expiry of your status only. Paano naman kung lumampas na pala yung 90 days? So, ang totoo niyan, meron kayong iilang options pa. Una sa lahat at pinakasimpleng solusyon dito is pwedeng umalis na rin muna kayo ng Canada at mag-file ng bagong application for a study permit or for a work permit at i-explain ninyo bakit hindi ninyo na-file yung extension application ninyo from inside Canada. Pwede kasing simpleng clerical error lang to. Nagkamali kayo ng paglagay sa calendar ninyo ng reminder, kumbaga, na ito nga yung expiration date ng inyong permit at hindi nyo napansin. At nung tinignan ninyo yung permit, too late. So kapag na-explain ninyo na maigi ang dahilan kung bakit lumampas kayo dun sa 90 days, kung bakit lumampas kayo dun sa expiration date, maaaring yung officer na makakita ng inyong application ay magkaroon ng konting compassion at maintindihan kung ito'y simpleng clerical error. Halimbawa, nagkamali kayo sa paglagay sa date sa inyong calendar for a reminder, baka naman maintindihan. The other way to fix this situation is through what's called a temporary resident permit. So ano ba yung temporary resident permit or TRP? Ito isang dokumento na binibigay ng Government of Canada kapag kayo ay out of status, inadmissible, or non-compliant to the immigration laws of Canada. Sumo total nito, kung hindi nila may ibibigay sa inyo yung restoration, itong TRP ay magbibigay ng kapangyarihan para sa isang officer na magbigay at ibalik ang status sa inyo from inside Canada. Pero isang fair warning to those who are contemplating a TRP application. Kailangan meron kayong justification kung bakit TRP ang ina-apply ninyo at bakit hindi na lang kayo mag-apply from outside Canada. Dahil very highly discretionary ang isang TRP. Ibig sabihin, kailangan ninyong ma-justify yung overriding need to remain in Canada.
Ano ba yung dahilan ninyo na bakit kailangan kayong manatili in Canada instead na umuwi kayo sa home country ninyo, halimbawa sa Philippines? Bakit kailangan sa Canada? So, halimbawa, may mga sitwasyon naman na acceptable na yung asawa ninyo in their 8th month of pregnancy na. Delikado na bumiyahe. So, in those circumstances, understandable naman, merong overriding need to remain in Canada dahil nga may health concern. Na kapag bumiyahe, pwedeng may mangyaring hindi maganda. So, kapag na-explain ito sa officer, maaaring magbigay ito ng kapangyarihan at magbukas ng paraan para ma-extend ang inyong status at maibalik kayo into status in Canada. So, let's talk about a few examples. So, halimbawa, nag-apply kayo ng TRP dahil nga lumampas na kayo dun sa 90 days. Hindi nyo nakita yung alarm ninyo or hindi nyo napansin yung expiration date ng inyong work permit. That's fine. Nag-file kayo ng TRP, few months later, bumalik yung results at na-refuse nga kayo. At sinasabi dun sa letter, you must leave Canada immediately. May adverse information dun sa file ninyo, pero ang tanong dito, pwede pa ba kayong makabalik ng Canada? Well, the answer is yes, pero mahabang paliwanagan ito sa presinto. Kailangan ipakita ninyo na ginawa ninyong lahat para makabalik kayo sa estado. At syempre, kung hindi ninyo na-address yung overriding reasons ninyo doon sa TRP application ninyo na maayos, mabuti sigurong isama na ninyo ito this time around. But before you actually do an application, you must order the officer's refusal notes para alam niyo kung ano yung basehan ng kanilang negative decision. At ikaklaro ko lang na itong new application na ito, hindi na to sa loob ng Canada. Dahil sabi nga doon, you must leave Canada. Ang pinakamagandang option ninyo ay lumabas na kayo ng Canada at pakita ninyo yung inyong good faith behavior at mag-apply from outside. Pero syempre, it's a case-per-case basis. May mga iba talaga na meron pa rin continuing overriding need to stay in Canada. And in those circumstances, encourage ko na kayo. Humingi na kayo ng tulong, mag-book kayo ng consultation. Isa pa po sa classic examples na nakikita natin ng mga Filipinos in Canada is within the restoration period ng 90 days. Halimbawa, nag-expire na po yung work permit pero meron pa tayong 90 days to restore. Sinasubmit yung kanilang work permit application. Pero kadalasan hindi po umaabot yung labor market impact assessment. Pero sinasama nila sa work permit application na to follow po yung LMIA. Ipapadala na lang po sa immigration via web form. Pero paano in a situation na hindi pa lumalabas yung LMIA pero naunahan kayo ng immigration officer at na-refuse yung work permit application, yung restoration application within those 90 days? So anong options? Well, the hard truth is, kailangan nyo na sigurong lumabas ng Canada to refile everything once na lumabas yung LMIA. Sometimes, the simplest solution, whether it's expensive, masakit siya, this is also the best solution for you. Dahil wala na kasi, at that point, kailangan nyo na ng temporary residence permit. And as I said, kailangan may overriding reason to actually get the TRP to remain in Canada. Dahil meron pong option na mag-file from outside Canada, may siskip po natin yung TRP requirements, pati na rin yung justification ng overriding need to remain in Canada. From a perspective of simplicity, ito na po siguro yung pinakamagandang option. Pero of course, case-to-case basis. So, if you want, book a consultation and we'll see what we can do about it. So guys, nakita nyo naman kung gaano ka-hassle ang pagiging out of status in Canada. Masakit na masakit sa ulo ayusin ang sitwasyon na to. So whether you're a student, you're a worker, or even a visitor, check, double-check, triple-check the expiration of your status. Ang pinakamaganda dito, iwasan na lang natin ang sitwasyon na magiging out of status tayo. Guys, if you found this video useful or if you know someone na kailangan panoorin itong video na to, share nyo sa kanila. Tapos, paki-like na rin, subscribe ka sa channel, iwan kayo ng comment kung meron kayong question or suggestion for topics. Again, this is Lou, your immigration lawyer. I'll see you in the next video. Bye for now.